Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay. Lumagi ka nawa sa kaligayahan, di mo esposong katipan, at huwag mong datnin yaring kinaratnan ng kasing nilimot at pinagliluhan. Gosh, I'm really having a hard time with Florante at Laura. I hope I could pass the subject this term. Mom, can you help me understand what this satmong means? Paris, hindi mo ba maintindihan? Ang tagal-tagal mo na dyan sa Florante at Laure. Yan na nga ba sinasabi ko, Bong dapat bata pa lang sila, sinanay na natin sa wikang Filipino, kinausap na natin ang kinausap sa Tagalog. Ayan tuloy, hirap na hirap sila sa eskwela. Baka naman bumaba pa ang grades mo sa Filipino at Civica, ha? Teka honey, huwag tayong magsisihan ha. Unang-una, nagkasundo tayo na ipasok sila sa isang paaralan na alam naman nating lahat na English speaking ang halos lahat ng mga bata, di ba? Isa pa, pinalaki rin natin sila sa wikang Banyaga. Naniniwala po ako na katungkulan nating mga magulang na sanayin ang ating mga anak sa wikang Filipino. Nakakalungkot lang isipin dahil sa henerasyon ngayon, marami ang tingin sa wikang Filipino o sa Tagalog ay baduy o mas mababa kumpara sa nakakataas sa lipunan. Talaga namang umiiral pa rin ang colonial mentality. Alam mo, Mom and Dad, ang dami kong kakilala at kaibigan na hindi na marunong magsalita ng wikang Filipino kasi mula bata pa sila, yung mga tagapag-alaga nila, hindi sila kinakausap sa Filipino. Pinagbabawalan ng magulang. Sinasabihan ng magulang nga, Yaya, o Day, pwede ka usapin mo sa English yung anak ko. Madami tayong kilalang ganyan. Isa pa, honey, nagkaroon ng social experiment. Merong isang teacher na nagbigay ng instruction sa klase niya. Simple Tagalog instruction. Alam mo, sabi niya, mga bata, buksan ang inyong aklat sa pahina 18. And while she was giving instruction, alam mo bang walang batang sumunod? Walang kumikilos. Parang nagsalita siya sa hangin. So, ibig sabihin, hindi alam ng mga bata ang aklat o pahina? That is so true. And bilang mga magulang, honey, kailangan umasenso at umangat ang buhay ng ating mga anak. Kaya bata pa lamang sila, tinuturuan na natin sila ng wikang Ingles. At sa totoo po lamang, wala naman pong masama dyan. Huwag lang natin kakalimutan na ituro sa kanila ang mayamang sariling nating wika. Alam mo, Bong, Paris, wala naman talagang masama. Mainam nga na magaling ka sa Ingles di ba? Dahil ang Pinoy kilala, angat tayo sa ibang bansa dahil sa kagalingan natin sa wikang Ingles. At kakailanganin mo yan talaga sa buhay. Pero mga magulang, kilala pa ba ng inyong anak ang pagong at ang matching? Kilala mo pa ba, Paris? Alam mo ba yung istorya nito? Naituro nyo ba sa kanya ang alamat ng pinya? Kilala pa ba ng inyong anak si Ibong Adarna? Ngayon pong buwan ng wika, pag-usapan natin ang kahalagahan kung bakit dapat nating ituro sa henerasyon ngayon ang wikang Filipino. Naalala ko lang bigla, merong isang kanta, ang sabi doon, ako ay Pilipino, taas noo kahit kanino. Remember my brother, honey, di ba? He was based in New York, di ba? Pero ang kanyang anak, pinalaki niya sa wikang Tagalog, di ba? So, well-versed yung bata sa salitang Pilipino. Alam mo, honey, unang-una, upang sila ay maging makabayan, kailangan lumaki sila na magkaroon ng pagmamahal ang sarili nating bansa. Ikalawa, upang magkaroon ng kahulugan ng pagkakakilanlan. Napakalalim, Paris, di ba? Ang ibig sabihin niyan, sense of identity. Yung tipong kahit saan ako magtungo, ipagmamalaki ko na ako ay Pilipino at ang wika ay parte ng aking pagkatao. Diba kapag Paris nagpupunta tayo sa ibang bansa, tapos nasa mall tayo, naririnig natin na may nagsasalita sa wikang Filipino, Tagalog, Kapampangan o Bisaya. Napapalingon ka, diba? Tapos kahit hindi mo sila kilala, sasabihin mo talaga, oy kabayan, nakakaramdam ka ng sense of belonging. Marami po kami kaibigan na base sa Amerika na nakakatuwa dahil pinalaki nila ang kanilang mga anak sa wikang Filipino. Ikatlo, upang mapakilala sa kanila ang yaman ng ating panitikan. Bata pa lang sila, basahan na natin sila ng mga aklat na pambata tungkol sa mga kwentong baryo, alamat, bugtong at epiko. Yan ang magandang training. Bata pa lang, basahan mo na sila ng libro. May mga libro ngayon di ba, na may conversion, itinatranslate Tagalog at Filipino. Ika-apat, upang mas maipahayag ang nasa saloobin.
Marami kasing salita sa wika natin nang walang katumbas sa Ingles. At saka di ba mas makabuluhan, mas may kurot kapag sinabi mo sa sariling wika ang mga katagang mahal kita nanay, mahal kita anak, mahal kita tatay, kesa sa I love you. Mas ramdam. At ikalima, turuan niyo po ang mga anak ninyo ng wikang Filipino upang hindi sila mahirapan sa eskwela pagdating ng araw. Sinasalamin po ng ating wika ang ating mayamang kultura at pagkatao. Mahalin natin ang ating sariling wika dahil dito lamang nagagawa ng mga Pilipino makilala ang sarili mula sa ibang lahi. Lagi po nating tandaan na ang mag-asawang sabay manalangin. Na pagtatagumpayan lahat ng suliranin. Ako po si Bong Pineda. At ako naman po si Claire kasama si Paris para sa Happy Bahay. Happy buhay! Happy bahay, happy buhay. Mag-asawang patnubay, sa mag-asaway gabay.